Hello! Kumusta mga tagapagpanood? Ako nga po pala si Kisha Moraine Margaha at nagmula po ako sa Baitang 11, Seksyong Acohido. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang aral na may matutunan kayo at marami kayong makukuhang mga magagandang leksyon. Kaya kung gusto mong matuto, pakinggan mong video na ito hanggang matapos. At makinig ng maayos. At may tanong ako, may ideya ba o nalalaman ba kayo sa isang uri ng isang naratibo? Kung wala kayong kinalaman, huwag mag-alala. Andito ako para matuto ka at ipapaliwanag ko sa inyo mga kaibahan at mga halimbawa nito sa tekstong naratibo. So, ipapaliwanag ko kung ano ang tekstong naratibo at ang mga halimbawa nito. Kaya, kung gusto mong matuto, makinig ka. Tekstong narrative or naratibo. Ang pagsulat nito ay maaaring batay sa obserbasyon o nakita ng mga akda. Maaari din namang itong may manggaling mula sa sarili mong karanasan. Ang tekstong ito ay maaari ring fiksyon o di-fiksyon. May tatlong bahagi ang tekstong naratibo. Ang una ay exposition, ikalawa ang komplikasyon, at ikatatlo ang resolution. So, magbigay ako ng mga kahulugan nito. Ang eksposisyon ay ang bahagi ng isang naratibo kung saan ipinakikilala ang mga tauhan, ang setting ng kwento at ang pangunahing problema o suliranin. Ito ang unang bahagi ng kwento at nagsisilbing pundasyon para sa mga susunod na pangyayari. Ang komplikasyon naman ay ang bahagi ng isang naratibo kung saan nagsisimula ang mga problema at tunggalian. Ito ang punto kung saan nagiging mas komplikado ang kwento at nagsisimula ang mga tauhan na harapin ang mga hamon. Ang resolusyon naman ay ang huling bahagi ng isang naratibo kung saan nalalaman ang kinalabasan ng mga pangyayari at ang mga problema na nahaharap ng mga tauhan. Ito ang punto kung saan magtatapos ang kwento at nalalaman ng mambasa kung ano ang nangyari sa mga tauhan. Mga halimbawa ng tekstong naratibo. Una ay nobela, maikling kwento, at dula, at mas marami pang iba. So, ngayon, may ibahagi ako na halimbawa sa tekstong naratibo. Isa itong alamat. Ang alamat ng bundok Apo at ang lawa ng Cebu. Sa kalagitnaan ng isang sinaunang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila, mayroong dalawang nagkasintahang nagmamahalan ng tapat, si Apo, isang matapang at maginoo na mandirigma, at si Cebu, isang magandang diwata na may puso't kaluluwang dalisay. Ang kanilang pag-iibigan ay isang pinakakukunan ng kagandahan at kasaganaan sa kanilang lupain. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa kanilang mga yapak. Ang mga ilog ay umaagos ng malinaw at maligaya, at ang araw ay palaging sumisikat ng maliwanag. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay hindi nagtagal. Isang makapangyarihang higante si Mang Wayen, na naninirahan sa kalilaman ng kagubatan, ay nagnais kay Cebu. Nang makita niya ang kagandahan ni Cebu, nagalit siya sa pag-ibig ni na Apo at Cebu. Pinagbantaan niya si Apo, sinabihan na kung hindi niya isuko si Cebu, wawasakin niya ang kanilang lupain. Si Apo na puno ng pagmamahal kay Cebu at kanyang bayan ay nagdesisyon na makipaglaban kay Mang Wayen. Isang matinding labanan ang naganap sa gitna ng kagubatan. Ang mga puno ay nag-iba, ang mga bato ay nag-asahan, at ang langit ay nagdilim dahil sa matinding labanan ng dalawang higante. Gamit ang kanyang tapang at ang tulong ng mga espiritu ng kagubatan, nagtagumpay si Apo sa pagpatay kay Mang Wayen. Ngunit sa kasamaang palad, si Apo ay nasugatan ng malubha. Habang namatay siya sa piling ni Cebu, ang kanyang dugo ay tumulo sa lupa at naging isang matayog na bundok, ang bundok Apo, na siyang nagsisilbing bantay sa kanilang lupain. Samantala, ang isang ni Cebu ay walang tigil na umaagos, ay nagpuno ng isang malalim na hukay, na naging isang magandang lawa, ang lawa ng Cebu, na siyang nagpapaalala sa kanilang walang hanggang pag-ibig.
Hanggang sa ngayon, ang Bundok Apo ay nakatindig na matibay at maganda, simbolo ng tapang at pag-ibig ni Apo. At ang lawa ng Cebu ay mananatiling kalmado at malinaw na nagpapalala ng kadalisayan at pag-ibig ni Cebu. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing paalala sa lahat na ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo para mahal sa buhay at para ikakabuti ng lahat. Ang kanilang alala ay nabubuhay sa bawat bulaklak na namukadkad sa paanaan ng Bundok Apo at sa bawat patak ng tubig na dumaloy sa lawa ng Cebu. Yan lang mga tagapagpanood, yung alamat ng Bundok Apo at ng lawa ng Cebu na halimbawa ng isang tekstong naratibo. Sana may matutunan kayo sa video na ito at may mapupulot kayo na aral sa video na ito. Ako po muli si Kisha Moraine Mergaha. Salamat sa pagdaloy ng video na ito.